Kinabukasan, sandaling ipinikit ni Seryo ang mga mata sa kamuling nagdilat. Hindi safe ang lugar na yon kung saan sila. Ang totoo, hindi siya komportable sa lugar na yon. Ngunit hindi niya nais na ipaalam kay Kara dahil hindi niya nais na mag-alala siya. Sa tabi niya, mahimbing na natutulog si Camille na parabang isang sanggol habang nakauna nito sa kanyang braso. Masuyo niyang pinagmasdan ng maamong mukha nito ng mga oras na yon. Siya ay masunurin sa kanyang buong gabi, ngunit ang kanyang maliit na katawan ay may mga bruises at pulang marka na naiwan ng buong gabing pagtatalik. Habang pinagmamasdan niyang magulo nitong buhok at maamong muka, ay muli niyang naramdaman ang pagkabuhay ng kanyang armas. Mahinang natawa si Seryo sa sarili. Hindi talaga niya alam kung anong klaseng gayumang ipinainom nito sa kanya, kaya baliw na baliw siya dito. Hindi mapigilang bigyan ni Seryo ng magaan ng halik ang kissable lips nito bago dahan-dahang bumangon sa kama. Dumiretso siya sa banyo at pagkatapos ay naligo. At pagkatapos ng kalahating oras, lumabas siya sa isang banyo. Eksakto naman na may kumatok sa pinto ng kanilang kwarto. Kaya bago buksan ay binalot na muna niya ng makapal na comforter si Camille nang sa ganon ay hindi siya magmukhang mga bantay. Pagbukas niya ng pinto ay nakatayo sa labas ng staff ng Hidden Palace at tinabot sa kanya ang kulay black at gold na invitation letter. Mr. R, the Hidden Palace invites you to a dinner tonight. Please don't be late. Anang staff, sabay abot ng invitation letter at maskara na kulay puti at itim. Okay, sagot naman ni Seryo sa inabot ang mga yon at sinara ang pinto pagkatapos. Nang magising si Camille, ikaagad naman niyang nakitang invitation letter na nakapatong sa center table. Si Seryo naman ay nakaupo sa sofa habang naninigarilyo at merong hawak na cellphone. Nang makitang nagising ng babae, tumayo si Seryo at nilapitan ito sa kainalikan sa labi. Good morning, bati niyang nakangiti. Nahihiya naman na gumanti ng pagbati si Camille. Good morning din. Hindi siya sanay na ganun sila kasweet ng lalaki sa isa't isa. How is your sleep? Nakatulog ka ba ng maayos? Marahang umiling si Camille at hindi masyado, aniya. Hindi siya nakatulog ng maayos kagabi dahil narinig niya ang ingay na nagbumula sa katabi nilang kwarto at hindi lang yun basta ingay, kung hindi pagmamakawa ng babaeng pinahihirapan. I see, tumangutangon na saad ni Seryo. Don't worry, we'll soon be leaving this hell, marahang tumango si Camille bilang sagot. Para saan yan? Usisa niya na pang makitang invitation letter na nakapatong sa center table. May dinner party mamayang gabi sa Hidden Palace. Lahat ng gold card member ang imbitado. Paliwanag ni Seryo. Saka naupo sa tabi ng babae at niyakap sa bewang. Namutla ang mukha ni Camille sa narinig. Pupunta tayo? Yap, we need to go. Ani ni Seryo saka pinagmasdan ng katabing babae na may bahid ng takot sa magandang mukha. Ang kaganapang ito ay kapanapanabik para sa mga kliyente ng gold card. Dahil ang bawat babae ay isang kalakal. Kapag binibigyan ng host ang signal at kukunin ng mga kalalakihan ng mga babaeng gusto nila, ang bawat babae maaaring magkaroon ng maraming mga kasosyo sa sex. Maaari rin silang lumipat ng mga kasosyo kung nais nila. Sa madaling salita, grupo ng pagtatalik. Hindi na sinabi pa ni Seryo kay Camille na kuminsan ang mga babaeng yon ay namamatay dahil hindi kinakaya ang hirap, lalo na kapag isang babae lang ang gusto ng bawat kalalakihan. Mas lalong tinakasan ng kulay ng mukha ni Camille. Sino namang baliw ang gagawa ng ganong kahayupan? Pero dahil nga nasa China sila, alam niya hindi imposibleng ganun sa bansang iyon. Natatakot ka ba? Tanong ni Seryo sa babae na mapansin ang mukha nito. Siyempre, natatakot si Camille lalo pat hindi nila alam kung anong pwedeng mangyari sa kanila. Pero dahil ayaw niyang mag-alala si Seryo, kaya naman tinago niyang takot na nararamdaman. Pilit na ngumiti si Camille sa katumingin sa mga mata ng lalaki. Hindi, basta kasama kita, masuyong hinaplos ni Seryo ang buhok ni Camille at sinabing, Our contact arranged it, just don't leave my side. Nagliwanag ang mukha ni Camille nang marinig ang salitang contact. Ang ibig mo bang sabihin yung tutulong sa atin para makalabas sa lugar na to? Yes, si General Yu. Gayunpaman, si General Yu ay isang subordinate lamang ng isang mas mataas na ranggong militar. Kaya hindi lamang niya may papadalang isang tao sa bansang iyon nang walang mga order mula sa kanyang mga superior.
Yun ang dahilan kung bakit naisip ni General Yu na magtanggal ng pagtakas sa gabi ng kaganapan dahil ang seguridad ay hindi masyadong mahigpit. Kinuha ni Seryo ang maliit na balisong at inabot kay Camille. Yun lang ang tanging armas na naipostit niya dahil masyadong mahigpit ang security sa lugar na yon. Just in case, ani Seryo na kagad namang kinuha ni Camille. Isinandal ni Camille ang ulo sa matipunong dibdib ng lalaki sa katumingala at pinagmasdan ito. Huwag kang mag-alala, hindi ako magiging sagabal sa'yo. Napangiti naman si Seryo sa narinig. Alam niyang hindi lang matigas ang ulo nito, hindi matapang din. Kung hindi, bakit ito nagtagal sa imperyong nang yon? Siya'y katulad ng isang ligaw na bulaklak, umuulan o umaaraw ay nakatayo pa rin. Hanggang meron isang patch ng lupa't sikat ng araw, magpapatuloy siyang mamulaklak. At ang mga katangiang yon ng babae ang mas kaakit-akit kisa panlabas nitong anyo na gusto niya siya lang ang nakakaalam. Camille, masuyong pagtawag niya sa lalaki. Sa kamarahang pinisilang malambot nitong pisngi at masuyong hinalikan sa labi. Ipinapangako ko, gagawin ko lahat upang maibalik ka sa Pilipinas. Pagsapit ng gabi ng dinner, mahigpit ang pagkakakapit ni Camille sa mga braso ni Seryo nang pumasok sila sa banquet hall ng Hidden Palace. Sa lahat ng mga nandun sa party ay magkakapareho ang suot, coat and tie para sa mga kalalakihan at white gown naman para sa mga kababaihan. Lahat ay mayroong suot na maskara, kaya bawat isa'y nakatagong mga mukha. At bagamat pare-parehong suot ng mga kababaihan, magkakaiba naman ang hugis ng katawan ng mga ito. Nang dumating sina Camille at Seryo sa banquet hall, ang dalawa ay nakakaakit ng pansin. Si Seryo na matangkad at may muscular build ay tumayo mula sa mga kalalakihan. Si Camille na may average na taas at may isang payat na katawan ay nakakaakit din ng pansin mula sa mga kalalakihan. Ang dalawa ay mukhang kaakit-akit habang naglalakad sila sa malaking banquet hall. Sa kabutihang palad, dahil nakamaskaray walang kahit na sinong nakakilala kay Camille ng gabing iyon. Maya may isang matabang lalaki nakamaskarang lumapit sa dalawa at padaskol na dinuro si Camille. Hey, what's your number? Tanong ito kay Camille at dahil hindi nakaintindi ng Mandarin si Camille ay si Seryo nagsalita. Get away from me, mariin niyang utos sa lalaki sa kapinukulto ng matalim na tingin. Ang dalawa'y nagpalitan ng matalim na sulyap sa ilang sandali hanggang sa ang mataba ng lalaki tumalikod at umalis. Napuno ng kahihiyan. Matapos doon ay binalingan ni Seryo si Camille na noon ay nalalamig ang mga kamay na nakakapit sa kanyang braso. Don't be afraid. Hindi ko hayaan na mapahama ka. Marahan namang tumango si Camille sa kamahigpit na kumapit sa mga braso ni Seryo. Ilang sandali pa'y pumailan lang sa paligid ng isang classical music. Ang host ng party ay nag-arrange ng paunang sayaw para mabuhayan ng mga nandun sa party. Isang grupo ng magagandang babae at lalaki nagpunta sa gitna at sumayaw. Subalit hindi lang yun basta sayaw kung hindi isang malansang sayaw. Wala na ring mga saplat ang mga to at kung titignan ay parang mga lulungto sa droga. Naapisin ni Camille ang braso ni Seryo dahilan para mapatangin siya sa babae. Ang mga ganitong klaseng eksena ay normal na lang para kay Seryo at walang epekto sa kanya, subalit alam niyang para kay Camille ay abnormal ang ganoon. Inangat niya ang mga kamay at tinakpan ang mga mata nito saka bumulong sa mga tenga. Close your eyes if you can't bear it. Sinunod naman ni Camille ang sinabi ng lalaki. Mariin niyang ipinikit ang mga mata nang matapos ang sayaw ay saka naman in-announce ng host na nagumpisa ng party. Sinabi rin itong rules sa party na yon na hindi naman maintindihan ni Camille dahil sa wikang Mandarin. Nilibot ni Serong palingin sa kabuuan ng banquet hall. Sa unang tingin ay mistula itong ordinaryong banquet hall. Pero ang lugar na yon ay napapalibutan ng mga kwarto na walang mga pinto. Napag-aralan na ni Seryo yung structure ng lugar na yon, kaya alam niya kung saan sila dapat na magpunta. Let's go, maya-may saad ni Seryo kay Camille. Hinawakan ka, mabuti at huwag kang bibitaw. Paalala pa niya sa babae sa kanila na papunta sa isang sulok ng hall, kung saan ay may secret corridor na siyang pinaka-safe sa lahat ng lugar. Sa secret corridor din ang meeting place ni Seryo at ni General Yu, kaya sinamantala niya ang pagkakagulo ng mga tao sa banquet hall. Saka tumalilis, nang makarating sa koridor ay mahigpit na niyang niyakap ni Seryo. Ang babae saka masuyong hinalikan ito sa labi. Maghintay lang tayo sandali, parating na si General Yu. Pagpapakalma ni Seryo kay Camille dahil alam niyang natatakot to ng mga sandaling iyon. Oo, habang nakakubli sa lugar na iyon ay may sari-saring pag-iyak, pagdaing at pagmamakaawa ang naririnig ni Camille sa paligid. Mistulang naging literal na impyernong lugar na yon para sa kanya. Marahil kung hindi niya kasama si Seryo,
Baka nabaliw na siya sa mga sandaling iyon. Sa lugar na iyon, ang mga babae para lang isang gamit na pinagpapasapasahan ng mga animal na lalaki. Namuo ang galit sa dibdib ni Camille para sa mga lalaking naroon at para na rin sa may-ari ng lugar na iyon. Lihim niyang pinagdarasal na sana'y makaalis na siya sa lugar na iyon nang sa gayon ni maisuplong niyang lugar na iyon sa mga kinaukulan. Matapos ang 15 minuto ay dumating na sa wakas si General Yu. Tulad ni Seryo, nakasuot din siya ng isang Amerikana at korbata at isang maskara. At ang tanging bagay na makikilala ni Seryo sa lalaki ang kanyang tattoo ng dragon sa kanyang kanang kamay. Mr. Reynoso, please follow me. Saad nito na fluent sa salitang English. Nauna na ito sa kanila ng mabilis habang sinundan ni Seryo habang hawak sa mga kamay si Camille. Nang makalabas sa secret corridor, doon na pagmasdan ni Camille ang totoong nangyari sa paligid. Merong 3 o 4 na lalaking hinahabol ang isang kawawang babae. Punit-punit ng white dress nito tumiiyak habang tumatakbo sa mga kalalakihang yon. Pero sa kasamaang palad ay naabutan ito ng mga sandali at pabatong isinalya sa sahig. Sumisigaw ito tumihingi ng saklolo, subalit kalaunan ay pahina ng pahina ang boses nito hanggang sa tuluyang naglaho. Mariing napapikit si Camille at pinagpatuloy ang pagsunod kay Seryo patungo sa kung saan nahigpit ang hawak nito sa kanya, kaya naman bahagyang kumalma ang dibdib. Si Seryo at General Yu ay mabilis na lumakad, walang gana sa kaguluhan na nangyayari sa paligid nila. Pinilit ni Camille na huwag tumingin sa mga nagkakagulo, subalit muli isang babaeng hubot-hubad ang nakita niyang tumatakbo at duguan ang pagitan ng mga hita. Kinaladkad to ng lalaki at nilampasan sila, subalit habang nagpupumiglas ay naghubad ang maskara nito. Ganun na lang ang pagkasindak ni Camille na makitang si Mion, ang may edad na babaeng nagbabantay sa kanya noon sa residence ni Elias. Bagamat nahintakutan si Camille, hindi siya huminto sa paglalakad at hinayaan lang ang mga ito dahil alam niyang sa oras na mahuli silang tumatakas. Ganon din kamiserable ang mararanasan niya. Hindi niya hayaang masira at mapunta sa walang mga paghihirap ni Seryo para pumunta sa lugar na yon. At tulungan siya. Isa pa nakipagsabuatan si May kay Violet kaya napunta siya sa Hidden Palace kaya naglahong si Padya niya para dito. Maya-maya pinalalaki ang mga mata ni Camille na maramdaman niyang may humawak sa kanyang paanan at pinigilan siyang maglakad. Napatda siya na makitang si Mio na dugo ang nakalapag sa sahig. Please help me, pagmamakaawa ni May sa kanya. Let me go, pagpupumiglas ni Camille at pilit binabawi ang paa niyang hawak nito. Otomatiko nagliwanag ang mga mata ni May nang mabusesan si Camille ng mga sandaling yun. Miss, help me. Nakikiusap nitong Saad. Kaagad namang napansin ni Seryong huminto sa paglalakad si Camille at nilingon niya at nakitang hawak ng isang babaeng paa nito. Nang oras ding yun ay si General yun ang umabante at sinipang kamay ni May na nakakapit sa paa ni Camille dahilan para makakuha yun ng atensyon mula sa mga security personnel. Hurry up, ani General Yu sa bahagyang kinabahan ng mapatingin ng mga security personnel na nakatingin sa direksyon nila. Nang mapagtanto naman ni May na wala siyang pag-asang tulungan ni Camille, ay malakas siyang sumigaw. This little girl is a pure beauty, namutla si General Yu dahil sa narinig. Ang mga katulad ni Camille ay talagang tipo ng mga banyaga sa lugar na yon, kaya alam niyang kung hindi sila makakaalis at madadami siya, at maaaring maparusahan na nakatakas. Sa isang iglap, nagsilapitan ng grupo ng kalalakihan at tumingin sa direksyon ni Camille at Seryo. Puno ng pagnanasa mga to, na para bang mga asong ulul na nakakita ng pag-agawang buto. Nang makita ni General Yu ang masama nilang lagay, ay binalingan niya si Seryo. Mr. Reynoso, you have to give that woman to them or we'll be in trouble. Tinakasan ng kulay mukha ni Camille at nanginig ang buo niyang katawan sa matinding takot. Pero mahigpit siyang hinawakan ni Seryo sa kamay at mariing sinabi na, No, I will never give her up. But if you don't give her up, we'll die too. There are too many of them and we can't handle them if we fight. Giit pa ni General Yu ang dahilan kung bakit sinabi ni General Yu dahil ang tanging misyon niya ay upang mapalabas si Mr. Reynoso sa lugar na yon at miiwasan ang anumang problema. Bukod doon ang lugar na yon ay kabilang sa isang 4-star general at wala siyang balak na sulungutin ito. Habang nag-usap ang dalawa, napapaligiran ng mga ito ng kalakihang hayok na hayok. Nakangising mga to habang nakatingin kay Camille na noon ay naninigas ng katawan dahil sa matinding takot. Sandaling nag-isip si Seryo, lihim niyang ipinangako sa sarili na hindi niya hayaang mapahamak si Camille at makuha ng iba kahit pa ikamatay niya ang bagay na yon.
Ang rules sa party na yun ay kung sinong unang makakuha ng babae ay siya na nagmamay-ari nito. Ang mga kalalakihang nakapalibot kay Seryo at Camille ay may nakakahilakbot ng mga anyo habang nakangisi. Tila mga uhaw na hayop na naghihintay na makasipsip ng sariwang dugo. Brother, good things are meant to be shared. Anang lalaki na may malaking tiyan sabay hila sa kamay ni Camille. Naging mabilis naman ang pagkilos ni Seryo at kaagad na hinila si Camille para ikubli sa kanyang likuran. Don't touch her, banta niya dito. Sandaling natahimik ang paligid dahil sa pagbabantang yun ni Seryo. Yun kasi ang kauna-unahang pagkakataon na may pumalag sa grupo ng mga kalalakihang iyon na magkakaibigan pala. Lumapit ang isang lalaki na may malaking pangangatawan. Hey brother, we're all here to have fun. Don't be angry. Anang lalaki kasabay na unday na suntok kay Seryo. Ngunit tila inasana ni Seryo ang pag-atake ng lalaki dahil mabilis niyang hinawakan ng kamay niyang hindi man lang iniwan ang kanyang posisyon. Ang interes ng mga kalalakihan sa harap niya ay nagtint ng aksyon ni Seryo. Hindi nila inasahan gayong matikas sa tao ay meron din palang mga kasanayan sa pakipaglaban. Gayunpaman gaano man siya kalakas o kahusay, hindi niya kayang labanan ng 5 lalaki na mag-isa. Kagad na pumormang 5 kalalakihan at naganda ng para sugurin si Seryo, saka naman mabilis niyang binigay si Camille kay General Yu at sinabing, "If you lose her, I will take your life." Mariin niyang banta sa General. Bigla namang kinilabutan si General Yu sa sinabi nito. Ang totoo ay gusto na sana niyang ibigay na lang ang babaeng yun ng sa gayon ay makaiwas sa gulo. Ngunit nang makita niya ang nakakatakot na mga mata ni Seryo Reynoso, wala siyang magagawa kung hindi tumango. Subalit nang marinig yun ni Camille ay mas sinigpitan niya ang kapit sa mga braso ni Camille. Ayaw niyang iwan ang lalaki dahil natatakot siya na baka may mangyaring masama sa lalaki lalo na't marami ang kalaban nito. Isa pa'y kasalanan din niya kung bakit ito nasangkot sa gulong iyon. Ayaw ko, pagtutol ni Camille. Ayaw kong umalis, dito lang ako, pagpupumilit ni Camille na nagumpisa ng tumulong mga luha. Don't worry, masuyong sad ni Seryo sa kapinunasan ng luha ni Camille na naglalanda sa pisngi. Susunod ako sa inyo, we'll get out of this hell together. I promise. Magsasalita pa sana si Camille nang bigla siyang hilahin ni General Yu palayo sa komosyon na yon. At para kumalmang babae sinabi niyang, "Don't worry, guns are prohibited inside the Hidden Palace. I know he can fight those men with physical strength." Ani General Yu, pampalubag loob. Kanina nang saluhin ni Seryong Reynosong hindi nasang suntok at madepensahan ng sarili, ay nagpapatunay na mahusay ito sa martial arts. At yun ang dahilan kung bakit nasabi ni General Yu ang bagay na yon. Kahit na narinig pa yun na hindi pa rin humupang matinding takot at kaba sa dibdib ni Camille dahil sa pag-aalala. Alam niyang dihada si Seryo ng mga sandaling yon, pero nagpaiwan pa rin ito para sa kanya. Paano ngayon kakalmang kanyang loob gayon na sa tiyak na kapahamakan ang buhay ng lalaking pinakamamahal? Samantalang tila naubusan ng pasensya ang 5 kalalakihan dahil nakita ng mga itong pinatakas ni Seryo yung babaeng gusto nila. Isa-isang sumugod ang mga to, subalit bago pa makalapit ay inundayan na ng malakas ang sipa ni Seryong isa. Tinamaan ito sa sikmura kapag napatras ito at namilipit sa sakit. Ang isa naman na akmang sisipain siya mabilis nang nahawi ang paa at siniko ito sa mukha. Napatras din ito at nasapong dumudugong ilong. Ang susunod ng matake ang tao na may malaking build at kinuha si Seryo, tinapon siya sa sahig. Hindi nasahan ni Seryo ang pag-atake na yon kaya maras siyang nagulat. Nakahanap naman ng pagkakataon ng 4 na lalaki para sumugod kay Seryo sa kasalukuyan nakahandusay. Subalit hindi nagpabaya si Seryo sa kamabilis na tumayot kaagad siyang naganda. Sa pagsugod ng mga to, ang 6 na lalaki ay nagpalitan ng mga suntok at sipa. Hindi nila inasang si Seryo Reynoso ay napakahusay sa pakipaglaban. Hindi nila alam na si Seryo isang dalubhasa sa Muay Thai at isang black belt sa Taekwondo. Walang kaalam-alam si Seryo at iba pang lahat ng eksena sa banquet hall ay napapanood ng lahat ng isang malaking monitor. Isang matandang lalaki na may puting buhok ang kasalukuyang nanunood at napukaw ang interes niya sa kaganapang yon. Bring the camera closer to that woman. Malumanin na utos nito sa tauhan. Gusto niyang malaman kung anong klaseng babae ito para mag-away-away ang mga kliyente niya. Okay, Mr. Chow, anang tauhan ni Mr. Chow. Nang mailapit ang kamera sa babaeng pinag-agawan ng mga kalakihang yun ay masusing pinagmasdan ni Mr. Chow. Dahil kalahating mukha lang ang natatakpan ng maskara kaya kitang-kita niyang magaganda nitong mga mata at manipis na labi. Biglang bumilis ang paghinga ng matanda habang nakating sa screen at umuuso na isang pangalan. May.
habang nakatingin si Mr. Chow sa mukha ng babaeng sa malaking screen at biglang nag-flash sa kanyang isipan ng isang cute na batang babae. Magkahawig na magkahawig ang mga ito. Ilang sandali pa binalingan niya ang tauhan. Dalhin niyo ngayon din ang babaeng yan sa akin, utos niya sa tauhan sa wikang Filipino. Samantala, patuloy na nakipagbuno si Sergio sa 5 lalaki at mahirap pang paniwalaan. Bagamat ilang suntok at sipa na rin ang natamo niya, ay hindi pa rin siya natatalo ng mga to. Pero, aaminin niyang pagod na rin siya at inindang sakit ng katawan. Yun naman ang kauna-unahang pagkakataon nakaharap ang 5 lalaki ng ganong kalakas na kalaban na hindi nila matalo-talo. Hindi nila alam kung tao pa ba ito o halimaw dahil tila hindi naman lang ito tinatabla ng kanilang mga atake. Maliksi din itong kumilos kaya hindi nila ito basta-bastang natatamaan. Ilang sandali pa ilang mga taong nandoon ang nagkatinginan ng magkahulugan at bigla-biglang humugot ng balisong na nakatago sa kanilang mga belt. Hidden Palace strictly prohibits the carrying of any type of deadly weapons such as guns and Sergio. Hidden Palace has been in business for a long time and has always valued their reputation. So they don't want to be tarnished by the death of their client. Kaya nga ibig sabihin lang nun, ang mga tao may dala ng balisong inupahan ng palihim. Sa susunod na sandali, ang mga kalalakihan na may hawak na Sergio lumapit kay Sergio at sinaksak siya. Ngunit ang 2 men in black ay lumitaw sa harap at pinagtanggol siya. Ang 2 men in black ay may mga kamay na bakal kung saan tumamang kutsilyo ng kaaway. Batay sa kanilang mga kasanayan, masasabi ng 2 ay mga mercenaryo ng first class. Inupahan ni Sergio ang 2 yun at hindi lamang umaasa kay General Yu. Hinayaan na ni Sergio ng mga mato ang makipaglaban sa mga kalalakihang yun at sa katinungo niyang direksyon kung saan nagpunta si Camille at General Yu. Pero ganun na lang ang galit niya na makitang nag-iisa na lang si General Yu. Nasaan na nga kaya si Camille? Sino nga ang Maymay na tinutukoy ni Mr. Chow at bakit tila kamukha to ni Camille? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.